At samantala magkasama oras natin 11:24. Reverend Ramir Daganta, hello, good morning po. Reverend, ingat po palagi. Sir Willie, balikan natin ang ating po PTA National President. Sir Willie, good morning po uli. Good morning po, Radyo Manjeni. So yun nga, Sir Willie, ayun, so handa na po tayo para sa July 29. Kumusta po yung ating Brigada Eskwela sa mga magulang po natin, ang koordinasyon po? Okay po, ang Brigada Eskwela po, tulad po na ang ginawa ngayon dito sa Bayambang National High School at sa Pangasinan 1. Ano po kasi dito, nangyayari, talagang pina-implement po nila yung no collection policy. So Okay. lahat po ng gamit manggagaling po sa sa kanilang mga MOOE, So ang usually po kasi nangyayari diyan talaga pong nagdadala yung ating mga magulang. So sa ngayon po dahil marunong na Kanya-kanyang bitbit na mga panlinis, Sir Willie, ganon. Opo, tumutulong po. At ang ating mga marami po naman tayo mga ibang ahensya. Tulad po ng ating Marines, yung ating mga police, Ay, at oo. yung ibang, Tumutulong. talaga po tumutulong po Oo sila. nga pala. Tapos po, ano yan kumbaga at least pagka magaling ang principal mo, maraming connection, and then doon siya kumukuha sa labas, hindi sa mga magulang. Oo. So, nakikipag-coordinate siya doon sa mga tao dito. Civil society, Correct. corporate social responsibility. Yun ang ginagamit niya sa kanyang mga catchment area. Oo. Di malinis na malinis yung mga eskwela, no? Oo. Yes po, at andun din po talaga ngayon, talaga pong ang ating PTA, di ba, dati walang alam, nag-evolve, At lalo pong mag-e-evolve yan, At kasi nga po, nag-unite na at natututo. At tulad nga ang sinabi ko, salamat po sa inyo, Ma'am Jenny, dahil nakakarating po yung aming announcement sa ating mga yung magagaling nating PTA na talaga po nagtyaga, na talaga pong matuto yung kanilang mga kasamahan, is na po. Yan. Andyan na po. Tanong dito ni Romuel ng Cavite. Sir, Radyo Manjeni, Sir Willie, gaano po kahalaga ang tulungan ng mga teachers at parents po sa pagpapalago o pagpapaunlad ng mga aktibidad sa mga estudyante sa eskwelahan? Gaano daw kahalaga, sabi ni Romuel ng Cavite? Talaga pong napakahalaga niya, lalo na po, Kasi nga po, ang karamihan po sa ating mga estudyante, karamihan po diyan wala pong wala pong budget, lalo na po sa sa public schools, marami pong singilan diyan. So ngayon dito, so yung mga iba po, at sa ngayon po, kung meron pong estudyante na walang at magulang na wala pong pang-contribution, pinupuno na po. So, at meron na po tayong pledging, hindi na po compulsory. Kasi nga po dati lumalabas po kasi ang lagi pong compulsory, gumagawa ng paraan para dumami yung project kung principal po o faculty ang gumagawa. So dapat po sa PTA ngayon talaga pong bawal na po yan. And then po dito, kasi nga po napaka-importante po ng PTA sa loob ng school. Kami po yung andyan po yung pagtulong sa mga kakulangan ng mga teacher, sa paggawa ng mga kami po yung nagpupuno sa kakulangan ng eskwelahan. At katulong po sa aming in partnership with effective collaboration and participation. Maganda po ang partisipasyon ng magulang dahil sa bahay po nagsisimula yung ating edukasyon at sunod na po doon sa ating eskwelahan na siya pangalawang magulang ng ating Correct. Tama yun. Eto, tanong naman ito ni Mark Jade ng Quezon City. Radyo Manjeni, Sir Willie, meron po bang mga benepisyo din ang mga estudyante o mag-aaral sa mga public school? Meron ba tayo niyan, sir? Tulad yung kung sa Pasay po, meron. Meron, oo. So naka-aircon po kami, 70% na po ang air condition. Oh, wow. Rooms ng aming Pasay. Kung nagagawa po namin yan, kaya pong gawin ng yan, ng kada PTA. Magpo-post lang sila, tawag dito. Kasi we have the, kung paano namin ginawa, kami na po nag-pilot. For the past, 11 years na po ang National PTA na talaga po nagpo-post. So, paano po magbabago yan, Marami pong benepisyo ang ating mga estudyante. At tulad ngayon, nasa PhilHealth po kami kahapon. Uy, may training din pala kayo ginawa, Sir Willie? Seminar. Yes po,
So ngayon dito, kasi nga po yung PhilHealth po natin, meron pong sobrang budget na talaga pong dapat ngayon, dapat alam po ng mga teacher, estudyante at saka mga magulang. Yun. Libre po kasi, libre po kasi yung ating mga PhilHealth tulad po ng 150 days na free dialysis. So yung po talaga, tumaas na po from 2,000 naging 4,000. Kasi nga po, marami pong hindi nakakaalam. Yun. So yun po yung gagawin namin yan. Kasi yan po isang kasama po ng ating ng sa benepisyo ng mga estudyante sa buong Pilipinas. Oo. At ang NCR po ngayon ang nagpo-push, and then yun po yung isa po magiging project namin. Registration po, pupunta na po sa eskwelahan ng PhilHealth. Uy, galing. Andun na po yung tawag dito. Andun na po yung consultation at andun na po ang registration. Lalabas na po. For the teachers to sa mga teachers natin. Tama. Teachers, Oo. students and parents. No? Kasi nga po hindi naman po madalas magkasakit ang mga bata. Pero dapat po mariso dahil napakarami po ng pera ng ating gobyerno, sa mga agency. Maraming sumusobra. Patulad po dati ang DepEd po nagsoli po ng pera sa health program budget. Tapos po yung tawag dito ang PhilHealth 90 billion po ang sumobra. Dati po ang ating DILG sa bottom up budgeting so sumobra po yun ay pamigay po yun sa mga magulang. At tulad po ng test na ngayon. Ganun po, kumusta po? Ay napakarami po rin ng sobrang budget na hindi nagagamit. So ito po yung dapat mapunta sa ating mga mag-aaral at sa edukasyon. Galing. Oo, very good yan Oo. Sir, tanong dito ni Michelle ng Bulacan. Any comment daw sir about the K-12 natin sa ng NPTA sa K-12, sir? Okay po, matagal na po namin yung pinagdidebatihan sa sa Congress at saka sa Senado. May mga panukala tulad po ng ating buting presidente, dating presidente GMA, na gawing K-10 plus 2, At ngayon po, marami po naman diyan. So, pinagalitan po ng Committee of Education ang ng ating Congressman on Education na si Kong Roman Romulo, siya po yung namamahala ng edukasyon ng committee. Opo, Congressman Pagalitan Romulo. niya po ang TESDA, ang CHED, at DepEd. Kasi nga po, nagpapataasan yung itong tatlo. So ngayon dito po, ang ginawa po dito, kasi ayaw po ng iba po kasi ibang ahensya, malalaki po ang pera niyan. So yun po yung nakita namin. Na dapat po makipag-collaborate. May-unite silang ang dalawa, tatlo. And then, para nga pa masolve yung ating sa edukasyon. Kaya napakalaki po ng mga budget niyan. Tulad po, kapag natapos ka ng K-12, isa po sa problemang nakita, kailangan mo pang mag-exam o mag-to-make ng kumuha na certificate from TESDA. Correct. So ngayon, libre na po yan dahil si Kong Roman Romulo. At po dito, sa latest po, sa ating sinasabi ng ating mahal na Pangulo, na kung pwede po ayusin. Pero sa tingin po natin, ang K-12 po is designed for OFW. Okay. Po dito, hindi po akma sa ating Pilipino. At ang po dito, yung target po niyan, employability after K-12, hindi po nasunod. Dahil ang kinukuha po nila is yung mga college graduates. Dagdag pahirap po at gastos lang po yung ating K-12. Yan ang pahayag dyan ni Sir Willie. Sir, paanyaya po at mensahe ng inyo pong grupo, ng inyong tanggapan, sir, sa pagbubukas ng klase para po sa July 29, para po sa ating mga teachers and parents po. Go ahead po, Sir Willie. Okay po, tingnan po natin yung lalo na po dito sa pasukan. Tingnan po natin ang tabayanan po natin yung ating mga anak, lalo na po yung paggamit po nila ng social media, eskwelahan, mag-ingat-ingat po at po dito. Sa mga magulang naman, marami pong pera ang inyong local government dito at marami pong dyan. So tumingin po kayo, you need information sa health ng mga bata at ang po, tulad ngayon, magiging tag-ulan na po, tama naman po yung ating adjustment sa pagbabalik ng lumang kalendaryo.
yun po yung tignan po natin. Marami po tayo mga gamit na pwede pong ibigay ng mga local government. At po dito, pagandaan po natin yung National Parent Teachers Week. Yan, no? oo. So, lahat po ng teachers, ang mga PTA, sana po, ang ating National PTA Week na nakasalang na po para ma-aproban po sa Kongreso o sa Senado, just December 10 to 17. Yun po kasi na-aproban yung National, oo. PD 603. So, December 10 to December 17. At ang po dito, ang ibang ginagawa po ngayon ng ating mga tulad po sa Ilocos Norte, sa pamumuno ni Konsehal Dan ng Gaman, at ipinupost na po niya sa kanyang konseho na magkaroon po ng National PTA Week sa lugar po nila. Isa po yan, Oo. gamitin po ninyo ang konseho. At ngayon po, ang ating mga, for example, ang mga city division, mag-check register na po ang mga PTA. Ayun. The more organization, the more iba-ibang organisasyon ng PTA, lalakas po yan. Yun. At po dito, check registered, mag-member po sa sa Local Development Council as a CSO member. Yun po yung po. Maraming pong salamat. Sir Willie, salamat. Mabuhay po kayo at maging maganda po at maayos ang ating pagbubukas ng klase sa tulong din po ng National PTA po. Maraming salamat, Sir Willie. Magandang umaga. Thank you. Thank you po. ma'am. Thank you. Magkasama ang tinig po ni Sir Willie Rodriguez, ang PTA National President. At pagbubukas nga po ng klase sa July 29. Magbabalik po tayo dito lamang sa Centro Servicio. Hello pala kay Mary Jo Mendoza.